Do you think lalaki ang toxic sa relationship? Another question. Tingin nyo, sino ba mas toxic? Babae, lalaki pagdating sa relationship? Pangatlong tanong. Sino mas emotional? Babae, lalaki pagdating sa relationship? Ngayon, kung ang pagmamalaki mo, maganda ka, mapera ka, may karir ka, eh di iyon na. Sige, try mong mag-isa. Tignan natin kung totoo ang sinasabi nila na masaya ang nag-iisa, mapera at maganda. Eh, what's up mga ropa? Inubong yung lingkod. Suplado mo to. Okay mga ropa, meron akong paparinig sa inyo. Wait lang, tatawid lang muna tayo bago ko parinig sa inyo. Okay, pakinggan nyo to. Lalaki, oo, hindi ko naman nilalahat. Bago kayo magkaroon ng mga jowa-jowa, sasabihin ko lang sa inyo, ang babae hindi yan laruan. Ang dami kong mga kakilala na sinasabi na, alam mo, may girlfriend sila, ganyan. Tapos pag tinanong ko, hindi pa magkapakasal. Ang sagot sa akin, hindi ko pa nakikita siya ang ano eh. Puta ka, hindi ko pala siya nakikita, tapos hindi ka nag-i-stay ka sa kanya. Ganito si accent nung kapitbahay namin dati. Pagka ganun, ayoko ng ganung klaseng tao. Ano to, nag-waste lang kayo ng time. Huwag kang pumasok sa isang relationship kapag ganun ang mindset mo. Wala pa eh, hindi ko pa siya nakikita eh. So akala nila, ang girlfriend ay wala, girlfriend lang. Hanggang girlfriend ka lang. Hanggang ganito lang yung gusto niya, chill, single. Kaya sabi ko sa inyo, mga babaero na kilala ko noon, ang mga cheater. Tapos, halimbawa, gusto sa magaganda, gusto sa mga sexy, gusto sa mga sikat-sikat sa school. Bawal? Kailan uwi, di naman sa mga pangit. Diba? Yung iba nga, sabi ko sa inyo, hindi magka-girlfriend. Sobrang kababaero nung araw, hindi na magka-girlfriend, tapos nauwi sa mga pangit, tapos mga silosa pa masyadong mga asawa. Diyos ko. Pagkaganyan na mindset mo, boy, na play lang, enjoy ka sa magaganda at mga sexy mga girls. Kakaramahin ka, sabi ko sa'yo. Maging matino kayo sa una pa lang. Anong kinalaman na mahilig ka sa maganda at mga sexy na babae para makakarma ka? Or para makarma ka? Hindi ko magets bakit at saan nanggagaling na dapat or baka makarma ka pag mahilig ka sa chicks na magaganda at sexy. It doesn't make sense. Di ba? Uy, mga ropa natin, oh. Woohoo! Yee! Sunday's best. Gusto na natin yung motor natin, ropa. Anyway, tuloy natin. Kung hindi nyo kaya, kung wala kayong maipang, alam niyo, hindi nyo siya kayang pakasalan, hindi nyo sila nakikita maging nanay ng anak ninyo, itigil ang relasyon. Kasi makasundot lang eh, no? Gusto lang po keke. Alam mo ka, hindi nyo deserve yan talaga. Bilib din ako sa mga lalaki, sobrang pogi ng mga lalaki na meron talagang plano sa buhay. May mga plano sa magiging asawa nila. Alam niyo yun, bilib talaga ako sa mga taong ganyan. At talagang nakaka-attract pagka ganun. Kaysa sa mga lalaking walang silbi, na puro na lang chicks. Sus! Hindi na magtatagal, guys. Masasabi ko sa inyo, hindi na magtatagal. Intindihan ko kayo at marami talaga akong kilala na ganyan dahil din naman ako sa pagkabata, mga 8 years old, ganyan. Tuwan-tuwa sa mga ka-text, tuwan-tuwa sa mga girls, ganyan. Hindi na magtatagal. Darating sa point na bigla kang magigising, ano ba yung kailangan mo sa buhay? Just kailangan mo nang makakasama mo. Pero, kailangan mo muna magsikap. Magsikap ka. Okay, tama na mga ropa. Kasi paulit-ulit lang, hindi mo alam kung saan siya nanggagaling, hindi mo alam kung anong gusto niyang iparating, hindi mo alam kung ano ba talagang gusto niya. Magsikap ka, kung hindi mo papakasalan, iwanan mo, bla bla bla, hindi ko mag-gets yung pinaka-pinapoint niya. Ang nakikita ko lang dito is more on complain. Nagko-complain siya sa mga lalaki na nasa relationship at sinasabi niya na kung hindi mo papakasalan, iwanan mo na. What the? Ganun ba yun? Ganun ba ang tingin niyo sa relationship? Kailangan pakasalan mo na agad? Nakakasigurado ka ba? Guaranteed ba na pag pinakasalan mo ang isang babae, hindi na kayo magkakahiwalay? Guaranteed ba na pag pinakasalan mo ang isang babae, magiging maayos ang inyong relationship? Hindi ba dapat masubukan nyo muna ang isa't isa? Through thick and thin? Sa haba ng panahon? Di ba? Well, I'm not saying kailangan nyo gawin to mga ropa. I'm not saying na patagalin nyo yung relationship nyo para mapatunayan nyo na talagang ang isang babaeng gusto nyo ay hindi magbabago. Ganito lang mga ropa. Tandaan nyo, as long as nabibigay nyo yung emotional needs ng babae, as long as alam niya na may leverage ka sa kanya, as long as alam niya na ikaw yung the best na lalaki at alam mo rin sa sarili mo yun na ikaw ang the best, you don't need to fucking worry.
Okay? These days, mahirap magpakasal. Let's be fucking honest. Most of women want to get married, but they don't want to be a fucking wife. These days, ulitin ko, karamihan ng babae gustong magpakasal, pero ayaw maging asawa. Gets? Ano? Kakatulungin niya ako? Ano ako katulong? Eh di kumuha lang na siya ng katulong, huwag niya na akong pakasalan. Okay, good. Bye! Be single for life. Tingnan natin kung masarap ang buhay na sinasabi mo. Na single ka, independent ka, may aso ka, at mapera ka. We'll see. Dahil yung ganyang setup, panlalaki yan. May mga lalaki nga na marami ng pera, nasa kanila na lahat eh. Hindi pa rin naman ganun kasaya kahit na logical ang pag-iisip eh. Kasi nga walang feminine energy sa buhay niya. And how much more yung mga babae na talagang hardwired maging dependent sa isang lalaki or sa isang lalaki na very masculine, superior, or dominante. Di ba? Naka-hardwired sa babae yun. Women's biology na maghanap ng lalaki na talagang masasandalan niya o yung lalaki magtataguyod sa kanya. Gets? Ngayon, kung ang pagmamalaki mo, maganda ka, mapera ka, may karir ka, eh di iyon na. Sige, try mong mag-isa. Tignan natin kung totoo ang sinasabi nila na masaya ang nag-iisa, mapera at maganda. The truth is, no. Okay? Society is selling you something na hindi nag-e-exist. Ang lahat ng yun ay more on scape lamang. Pinatatakas nila kayo sa realidad na maging ina or magkaanak. And eventually, pag umidad ka na, dun mo marirealize na you guys cook by the society. Gets? Kaya nga, maraming babae na pinagmamalaki, I can freeze my egg. What the fuck? Anong trabaho mo para makapag-freeze ka ng egg? Ganon ka ba kayaman para makapag-freeze ng egg? Ganon ka ba kayaman para makapag-surrogate ka? Ganon ka ba kayaman para makontinue mo yung DNA mo na hindi mo na kailangan ng lalaki? Ang tanging kailangan mo na lang ay siyensya? No. Di ba? Majority ng babae ay walang yaman sa mundong ito. Majority ng babae ay umaasa lamang sa kanyang lalaki. Maliwanag ba mga ropa? Kaya huwag kayong maulol sa isang babae na ang tanging kayang ibigay lamang ay kanyang Ako na mismo nag-censored ha. Ulitin ko. Huwag kayong maulol sa babae kung ang tanging kaya lamang niyang ibigay ay ang kanyang Okay? Ako na nag-blip. Di mo na kailangan i-edit yun kasi naka-blip na kagad, lol. So yan mga ropa, ulitin ko, kung alam niyo yung worth nyo as a fucking man, hindi kayo dapat makinig sa mga ganitong babae. Yung mga ganitong babae, bitter lang to. Halatang ganun yung mga na-experience niya sa mga lalaki niya. Karamihan ng babae na ganito yung mga pananalita, isa lang ibig sabihin. Marami silang na-meet ng mga lalaki na talagang pwedeng nagamit lang sila or ngayon na-realize nila na ang tanga pala nila or hindi sila nag-iisip or yung mga decision pala nila is wala talagang kwenta. Kaya ngayon, ganito na sila magsalita or ganito na sila mag-advise. Kaya ladies, just enjoy being a lady and find a man na talagang kaya kayo itaguyod. You don't need to fucking worry kung nabibigay ng lalaki ang iyong emotional needs, financial needs, o yung sabihin natin na alam mo na hindi ka magugutom at ang iyong mga anak. Gets? Well, syempre sasabihin nyo na naman, hindi naman ganun, suplado mo ito, ano mo akala mo sa mga babae? Kailangan decent kahit toxic na yung relationship. Ladies, ito lang sasabihin ko sa inyo. Do you think lalaki ang toxic sa relationship? Another question. Tingin nyo, sino ba mas toxic? Babae, lalaki, pagdating sa relationship? Pangatlong tanong. Sino mas emotional? Babae, lalaki? Yan. Pagdating sa relationship. I'm not saying na hindi pwedeng mag-emotional lang lalaki. Pero by default, sino mas emotional? Babae or lalaki? Pagdating sa majority. Sige nga. Sa karamihan, sino ang mas emotional or drive by their emotion? Yun ang tanong ko. Kaya ladies, bago kayo mag-complain, make sure na talaga may ginawa ka muna para sa sarili mo or alam mo na may maturity ka na pagdating sa relationship or kahit papano yung sinasabi nyo na meron kayong instinct or pinagkakatiwalaan nyo yung intuition nyo
make sure na alam nyo kung ano talaga ang gusto ng lalaki. Hindi yung bumilang kayo ng maraming lalaki na sa kanyo lang marirealize kung kailan tumaas na ang body count nyo, dun nyo marirealize na hindi pala dapat binibigay ang ekop nyo basta-basta. Okay, so anong gawin natin dito mga ropa? Don't listen to this kind of advice ng mga babae dahil ito yung nanggagaling lamang sa feelings nila. Pag itong babae na to nakatagpo ng lalaki na magaling magparamdam or magaling mag-stimulate ng kanyang emotions, wala na. Bibigay at bibigay rin to. Regardless kung yung lalaki may girlfriend or may asawa. Believe me. Okay? So yun lang mga ropa. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be mysterious mga ropa.